Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tingnan natin mga messages ninyo. And by the way, I would like to say hi muna and shout out po sa ating beloved channel member na si @jonapayuyoyaho.com, Clarice I45 3. Hello po sa inyo and maraming salamat po for your support sa channel. So, yung pauna mensahe po ninyo, we have hobbies. Ayan, Virgo. So, siguro ngayon, magandang magkakaroon na siguro kayo ng time para balikan yung mga hobbies ninyo. Maaaring magkakaroon din kayo ng oras ngayon para 'di ba, i-enjoy naman ninyo yung mga hobby ninyo, maaring sa sobrang kabisihan ninyo, medyo siguro na wala na kayo ng oras, panahon para um, magawa at i-enjoy naman ninyo yung mga hobby ninyo. So ngayon, baka time na ito para, alam mo yun, magkaroon man lang kayo ng time for it, 'di ba? So we also have child. This is a new beginning energy. Baka ang iba sa inyo going to start a family. Maaring iba sa inyo talaga mag-welcome na ng bagong baby. Maybe you are starting expanding your family tree, no? Baka merong i-welcome kayong bagong baby sa pamilya. Pwede rin na bagong ganap ito sa buhay. This could be a new chapter in your life. Pwedeng meron kayong magsisimulang bagong trabaho, enterprise, ano pa ba, business, relationships. It could be anything, but definitely this is a new beginning, bagong simulain ito sa buhay ninyo, and that it could be in various areas of life, okay? So, yung next message ninyo is thief. Ayan, so mag-iingat kayo sa inyong paligid, okay? Huwag kayong masyadong magtitiwala agad-agad sa mga tao nakikilala ninyo, lalo-lalo na sa mga bagong kilala ninyo. Huwag kayong masyadong magtitiwala agad 100% sa kanila, okay? Kailangan ninyo na maging mapagmatsyag, kailangan ninyo na maging ano kayo, maging mapagmatsyag at maging vigilant kayo at makinig kayo lagi sa iyong intuition kasi your intuition will always send you a signal, no? Kung there is something off key with the person that you are dealing with or sa sitwasyon mismo para makaiwas kayo, okay? Kasi meron ditong pwedeng manduloko, scammer, sinungaling, 'di ba? Ano pa ba? Mandurukot, magnanakaw, 'di ba? Yung mga ganong klaseng tao ay maaring nandiyan dyan sa paligid ninyo. So, we also have concern. Baka meron kayong wino-worry ngayon. Maybe there is something na ipinag-aalala ninyo. Baka meron ditong something na gusto ninyong baka may problema ang gusto ninyong solusyonan at nag-worry kayo, maaaring ganon. And you know what, Virgo, kung meron kayong wino-worry, ano man yan, sana alisin na ninyo yung pag-worry na yan kasi it's not going to help you in any way. Hindi naman yan hindi yan makakatulong sa iyo na ma-solve ang problema, 'di ba? So mas magandang i-offer mo na lang yan sa universe. Allow the divine universe to help you na ma-solve ang problema mo. So, isurrender mo na lang yan at alisin mo na yung pag-aalala para hindi ka na mag-attract ng mas marami pang problema. Okay? And this is synchronicity. We have number 33. No? This is a master number. So, I suggest pakitignan po ninyo, i-google po ninyo anong ibig sabihin ng master number 33 dahil marami pa kayong mababasa dyan at mababasa nyo dyan mas marami pang inspirasyon, information that could help your situation, no, to be better sa ngayon. We have coffin. This is ending and beginning energy. So, there is something talaga dito na magbabago. 'Di ba? Si child is a new beginning energy. This is also a new beginning energy. But, yeah, meron kayong dapat tapusin, meron kayong dapat talikuran, meron kayong dapat natanggalin sa buhay ninyo for you to be able to welcome something new or someone new in your life. No? So, depende sa inyong sitwasyon. Kayo lang tayong nakakaalam. If this message resonates with you, kayo lang tayong nakakaalam kung ano yan na tatanggalin ninyo sa buhay ninyo at ano naman yung i-welcome ninyong bago.
So, we also have family room. Meron ditong pag-uusap na magaganap, no, between you and the rest of your family members. Baka pwedeng ditong merong importanteng pag-uusapan regarding family matters, 'di ba? Pwedeng yung meeting na to or pagtitipon na to could be related dito sa child energy. 'Di ba? Baka merong announcement, no, na the baby is definitely coming sa pamilya, pwedeng ganun or something else. Baka merong ibang sitwasyon na pag-uusapan kayo rito. So, we have mature man, no? At baka si mature man, baka siya yung magpapatawag ng pagtitipon na ito ng pamilya. Baka pwede rin na siya yung subject, no, ng pag-uusapan ng the rest of the family, 'di ba? Baka is si mature man itong pag-uusapan. It could be different scenario naman, no? For some of you, baka hindi rin naman ito related dito sa family room. Pwede rin naman na si mature man, you will be dealing with this person around this time. And pwedeng daddy mo to, uncle mo, lolo mo, pwede rin naman na asawa mo, 'di ba? Or baka boyfriend mo na pwedeng nasa ibang bansa ito. So pwedeng foreigner siya, 'di ba? That you are dealing with. Pwede rin naman na nasa ibang bansa siya, doon siya nakatira. 'Di ba? No, kung kunyari kamag-anak mo to, kadugo mo to. So baka nasa ibang lugar siya, at hindi mo kasama. So what else? We have take the next step now. Ayan, instead of problemahin mo ng problemahin ang kung ano man ang sitwasyon na yan, take the next step. Okay, hanapin mo na kung ano yung solusyon sa pinoproblema mo, sa pinag-worry mo. At doon ka na mag-focus sa pagte-take action. Doon ka na mag-focus sa kung anong kailangan mo nang gawin. Alright? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.